Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Homie Said It. For today's video guys, update ko nga po kayo kung ano nga ba yung kaganapan na dito kay Facebook and ano na nga po ba yung mga nangyayari ngayon. Usually, bihira na tayong makakita ng mga nag-guide regarding sa tutorial and usually nakapokus na sila sa mga different niches na yung tinatry nila. And ako din guys, isa din po ako na nagtatry na din na iba pang ways to generate revenue, hindi lang po sa ads, hindi lang sa stars, hindi lang sa subscription dito kay Facebook. At meron pa tayo guys mga nakita na post regarding saan na nga ba nakapokus ngayon si Facebook. More on ecosystem pa ba or more on sharing yung mga event sa buhay ng mga creators, doon pa ba nakapokus? Pero ito guys, i-share ko sa inyo yung post ni Eternity and View Academy last September 15, 8 p.m. So, basahin natin muna guys, no? Sabi dito, what a good news to all content creator. Mark Zuckerberg surprised many this week by admitting that Facebook original mission, ito nga po yung original mission, way back 2010 or 2009. Ako guys, nag-start kasi ako guys dito kay Facebook way back 2012. So, ilang years na din tayo dito kay Facebook, di ba? So, sabi dito, ito yung original mission ni Facebook. Connect and share with the people in your life. It's no longer the company main focus. So, hindi na ito, guys. Alam niyo naman, nagbabago po talaga ang mundo. Nagbabago po yung mga sitwasyon. During a federal antitrust case, the Meta CEO revealed that the platform has shifted from being social hub to becoming a broad discovery and entertainment space. Alam naman po natin, labanan na po ng entertainment dito sa social media. May black app, may red app, may blue app, at marami pang iba. For sure, madadagdagan pa yan sa mga susunod na taon. Hindi lang Facebook, hindi lang iba pang apps yung mag-a-appear dito. What was once mainly a place for friends and families to connect has now transformed into an AI-created feed designed to maximize engagement and add impression. So, alam niyo naman, si Facebook is billion-dollar company. So, kailangan talaga nila guys mag-generate ng revenue, 'di ba? Para po siguro magkaroon pa ng mas maraming discovery, ano nga pa ba yung mga future update, 'di ba? O more on AI na ngayon si Facebook, no? Alam naman natin na yung ad revenue, yan po talaga yung siguro main source ni Facebook, hindi lang ads, hindi lang yung mga advertiser na nagpe-place or naglalagay ng mga advertisement sa mga video natin dahil kay Facebook yon. Pero ngayon guys, more on AI created feed na yung ating nakikita ngayon. This shift confirmed that users have long noticed Facebook today is less about directing social connection. Mapapansin po natin guys, before, kapag po nag-post yung close friend natin dito sa Facebook, automatic mag-feed yan or makikita natin yan sa notification natin. Pero ngayon guys, kung ano yung madalas natin pinapanood, ano yung madalas natin sinusubaybayan, ano yung madalas nating nilalike, nisi-share, or nag-retain tayo, or nagtagal tayo sa specific na video na yan or content na yan, yun na yung ipapakita ni Facebook or ni AI sa atin sa mga susunod na swipe natin or pagdudum scroll natin. 'Di ba? Pansin nyo, as long na naka-stay tayo kay Facebook, bibigyan pa rin kayo ng bibigyan ni Facebook ng mga related video na gusto ninyo. Kaya mapapansin natin, ilang oras na pala tayo nag-i-scroll. Yung mga ginagawa natin is, 'di ba, na consume na ni Facebook. So, wag naman sanang ganoon, guys. Personally, na kayo napapansin ko yan. Kapag nag-iisip ako ng idea regarding paano nga ba yung gagawin kong content later, ano pa ba yung mga dapat kong i-post sa affiliate marketing. Instead na makapag-isip ako ng tama, once na pumasok ako sa Facebook, guys, kung ano yung mga pinapanood ko, yung hilig ko, yun yung pinapakita sa akin ni Facebook. At dahil doon, nauubos yung oras ko kaka-scroll. So, i-admit nyo na, isa din po kayo dyan. Okay? So, hindi na natin nakikita yung mga close friend natin, even yung mga relatives natin na nagpo-post.
Pansin nyo ba? Di ba? Facebook today is about direct social connection and more about content consumption. Ito yung word, content consumption and digital entertainment. Di ba? So, wala eh. Ganun talaga. Nakikirenta lang tayo dito kay Facebook. Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang mangyayari. Tayo na yung ginagawang, tawag dito, tayo na yung kinukonsume ng Facebook, di ba? So, sana i-maximize natin yung mga oras natin na nilalaan natin kay Facebook. Like for example, mag-aral tayo ng mga related topic, no? Yun yung palagi nating subaybayan. Pwede naman mag-scroll. Pwede naman, wala nang masama doon, guys, di ba? As long na hindi tayo nauubos ng oras at yung mga main purpose natin for that day is nauubos dahil kakascroll natin sa Facebook. So, for content creators, this is a game changer. The platform transformation means. So, ito yung i-share ko sa inyo, guys. Gumawa po ako ng topic regarding dito at sana, guys, maunawaan natin or maghanda tayo sa mga susunod pa na pagbabago dito kay Facebook. So, Facebook 2025 revealed. Ito, Mark Zuckerberg confirmed the big shift. Good news for creators. Well, check natin. What if I told you Facebook is no longer about connecting with your friends and family? Mark Zuckerberg himself confirmed. Actually, kinonfirm talaga ni Mark Zuckerberg dyan. Ni Ninong Mark Zuckerberg. Ayan siya. Okay? So, ayan siya, guys. Sabi niya dito, ayun, Mark Zuckerberg confirmed Facebook is no longer focuses on connecting people. Instead, focuses on content. Diba? So, and here's why this is best new for us, Content Creator 2025. Kung kayo po ay newbie or aspiring nagsisimula or nagsimula na or nagtutuloy-tuloy na dito, well, tapusin itong video na ito. Okay? Number one, ano yung mga nagbago? Facebook old mission. Number one, connect and share with people in your life. Hindi na yung main priority. Mark Zuckerberg reveal. Hindi na ngayon yung focus. Pangatlo, Facebook is now an AI-powered discovery plus entertainment platform. Mapapansin nyo, kung mahilig kayo sa politics, yan yung mag-a-appear sa feed ng inyong Facebook. Diba? Kung mahilig kayo sa entertainment, yan yung nag-a-appear. So, more on entertainment na, guys. Nako-consume yung oras natin, kakascroll. Diba? Number two, ito, what this mean for creators, for content creators. So, ano yun naman yung para sa atin? Ano yung advantage na makuha natin dito sa bagong update na ito? Number one, more visibility. Like for example, kung ang content nyo is more on AI-powered discovery or entertainment platform. Like for example, yun yung mga politics na yan. Kung mahilig kayo mag-review, magbigay ng, tawag doon, review sa mga kaganapan. Wag lang tayo kukuha ng ng mga produce, 'di ba? Or yung mga unoriginal content kasi nga magkakaroon talaga ng views, pero at the same time kung monetize ka, magkakaroon ng problema. Mas okay kung more on review or yung mga mga tawag diyan. So 'yun, pwede nyong gawan ng content, make it more valuable, 'di ba? So viral potential. Again, kung kayo po ay nakasunod sa trend dito kay Facebook, ano nga ba yung trending ngayon, yun na po yung gagawin nyo ng mga video sa mga susunod na upload nyo. Para po, mas tumaas yung potential na mag-viral. Focus on engagement and retention. The higher the retention rate, guys, mas malaki po ang potential na pwede nyo kitain. Kasi nga, nagre-retain yung viewers, yung followers nyo sa panonood sa video nyo. So, possible, ilang ads yung mag-a-appear po dyan. Okay? Huwag lang tayo mag-focus sa followers. If nagpo-provide tayo ng value or ng trending niche or topic, possible followers will follow po talaga. Number 3, bigger opportunity. So, ito yung isa sa pwede nating siguro pukusan, ano? Alam naman natin, minsan lang talaga magkaroon ng opportunity na to at marami na talaga nagbago yung buhay dahil kay Facebook monetization. Meta prioritize creator over personal connection. So again, guys, pina-priority ni Facebook dito yung masisipag na creator, nag-upload ng quality, engaging, motivational, informative, educational,
yung mga ganyang content. Kasi nga, mas taas yung engagement rate at the same time, yung retention rate. Number 3, the impact on user. Okay? Number 1, feeds are less about family and friends. Kaya nga po yung sinabi ko sa inyo, yung karaniwang mga related sa atin or close friend natin dito sa Facebook, hindi na natin yung ganong nakikita. Kung hindi natin sila hahanapin sa search engine. Okay? More about what entertains people's most. Parang na siyang black up, di ba? Parang ganun. Yun. Ganun na siya talaga nakapokus, guys. More on entertainment. The higher the engagement ng ating mga video, yun nga, mas malaki po ang possible na kitain. Engagement-based payout na po si Facebook ngayon. At the same time, nakapokus na din po si Facebook sa pag-build or pinapalawak niya na po yung marketplace niya. Nagkaroon na po ng affiliate partnership, collaboration niya kay Shopee. So, hindi lang po sa ads, pati po yung kikitain niya na porsyento or commission possible kay Shopee. Every time na may mga magpe-purchase dito sa Pilipinas. Parang ganun. So, malaki din. Actually, affiliate marketing is a big market talaga. So, kaya 'di ba sa Black App, 'di ba, pwede nga tayong mag-share ng products in exchange by commission din using Yellow Basket. Dito naman kay Facebook, no, affiliate partnership wherein magtatag po tayo ng product dun sa specific content natin. So, ganon yung way paano na tayo kikita dito. Hindi lang sa ad revenue, hindi lang sa stars, hindi lang sa subscription, pati na rin po sa mga produkto na pwede nating itag sa video natin in exchange sa mas malaki or mas mataas na commission. Okay? So, number 4, ito po. The big question, ito. Will Instagram and TikTok follow this AI-curated direction? So, gagayahin ba to ng mga similar applications? Yes, possible, yes. Baka nga sila din yung nauna. Baka ginaya lang ni Facebook. Hindi natin alam, di ba? How will this reshape social connection versus entertainment platform? So, kayo na po ang humusga dito. Pero for sure, again, entertainment means mas malaki engagement dyan compare sa social connection lang. Okay, so limited compare sa possible na mas malaking wider audience kapag po entertainment yung focus ngayon sa social media. Is this good for digital communities in a long run? Yes, possible. Kasi nga, alam naman natin, ang bilis na ng pag-viral ngayon, lalong-lalo na kung sumasabay kayo sa mga trending. Totoo po yan, guys, no? Okay? So, number 5, creator takeaway. So, ano yung makukuha natin dito sa bagong update? This is a golden time for creators. If you adapt as early as possible, mas magagamay nyo po yung update, yung mga pagbabago, at siguro in a long run, magbe-benefit din tayo dito. Again, isa na nga po tayo na-invite sa affiliate partnership. And marami na po akong nagawang video regarding sa mga update from Facebook, from different platform. At yun nga po, meron na po tayong nakikita na resulta kahit papano. Nag-start tayo sa affiliate partner ni TikTok, tapos ni affiliate partner ni Facebook. Tapos ngayon, meron na ding affiliate partnership dito sa YouTube. Collaboration din yan ni Shopee. 'Di ba? More on product na po yan. Pansin nyo guys, pag pumupunta tayong mall, yung mga department store, even supermarket, parang konti na yung bumibili. Compare dati. Kasi nga, digital na. Pwede na i-deliver sa inyo yung goods, services, products. So, yan na po yung siguro sa susunod na mga ilang taon pa, baka ang magde-deliver na sa atin, mga drone, di ba? So, parang Amazon. Parang ganun. Okay? So, Facebook is no longer just a social. It's content engine. Totoo po yan, guys. Alam nyo naman, AI, mas pinapabilis na po yung pag-create ng mga content sa pamamagitan nga po ng mga AI website, AI application. Before, ang hirap natin mag-edit ng content or ang hirap gumawa ng caption. Ngayon, sobrang dali na lang. Ilang clicks na lang, ilang ad na lang ng mga, tawag dito, ng mga, editing tools, di ba? Yung mga overlay,
yung mga transition, pwede ka nang makagawa ng original and quality na content dahil sa AI. Kung gagawa naman kayong script, pwede rin po kayong gumamit ng AI. Kung gagawa kayo ng mga product review, pwede rin kayong gumamit ng AI. So, mas pinabilis na guys ang pagkikreate ng content ngayon. Facebook focus on engagement, consistency, and storytelling. Ayan. The algorithm will reward you. Kapag po tayo nag-focus engagement, consistency is the key, and storytelling. So, yun guys. So, before po tayong pumunta sa best advice for new and aspiring creator. Guys, kung bago lang po kayo dito at umabot kayo dito sa dulo ng ating video, maraming salamat. At don't forget to subscribe. Consider subscribing. Kasi nga po, palagi po tayo nag-upload ng mga update dito kay Facebook regarding kung ano na nga ba yung nangyayari, kikita pa ba tayo, or ano pa yung mga opportunity na pwede nating subukan dito kay Facebook. So, ito yung best advice for newbie and aspiring content creator. Sa mga nagsisimula pa lang ng maliit, you don't need fancy equipment, just your phone and a clear message. Alam niyo ba guys, nagko-content po ako ngayon gamit yung aking phone. Ito nga po yung P70 Pro ng Huawei. So, meron akong camera, meron akong Canon, pero andito na kasi, mas convenient gamitin kapag cellphone. At konting lightning, hindi na po kailangan ng sobrang mamahalin ng mga gadget or mga tools. Yun, hindi na nga ako, actually, di ko na nagagamit. Meron din tayong dashcam, or meron tayong action cam, pero hindi ko din nagagamit. Mas okay pa rin po yung camera ng cellphone para sa akin. So, kung kayo nag-i-start cellphone lang gamit nyo, pwede po kayo makapag-start. Be consistent. Ayan. Upload at least 3 to 5 video per weeks para po ma-reward kayo ng algorithm. So, for sure guys, magkakaroon kayo ng millions of views dyan. Focus on value. Giving value, entertain, educate, inspire your audience. Followers will follow, engagement will follow, and after that, kapag na-monetize kayo, revenue will follow as well. Okay? So, avoid shortcuts. Huwag tayong mag-shortcut, guys. So, ito yung palagi ko ina-advise lalong-lalo na sa newbie na meron po tayong mga nakikita na nagtuturo regarding sa engagement, engage to engage. Guys, mag-focus tayo sa content. Okay? Engage to engage possible, magkakaroon nga tayo ng followers, magkakaroon tayo ng likes, ng views. Pero kung wala kayong mapoprovide na value o wala kayong mapoprovide na content, possible hindi kayo tatagal. Mapapagod at mapapagod kayo sa pag-engage to engage, like to like, di ba? View to views, share to share. Huwag po kayo mag-focus dyan. Okay? Avoid shortcuts. And last, patience pay. Ayan. Growth doesn't happen overnight. But with persistent, you'll see the result. So, again guys, nag-start tayo way back 2020 dito. Parang walang resulta, parang walang mangyayari. Pero hanggang ngayon guys, nandito pa rin tayo kasi nga, consistent tayo at may resulta po yung ginagawa natin. Hindi pa natin makikita kasi nga, nag-start pa lang tayo. Mahirap yung proseso. Pero along the way, kapag po nagamay nyo na at pinalo nyo yung tama na pag-gains ng followers, views, possible yan guys, kikita kayo dito sa social media. Okay? So maraming salamat sa panonood at pagtapos ng video na to. Please don't forget to subscribe, pa-like, pa-share po itong video natin para marami pa tayong matulungan ng mga newbie and aspiring content creator. Magkita-kita po tayo sa next video and bye-bye.